pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Uno po ng mga nagbabago mga balita. Balitang Bayan. Vice President Sara Duterte umarap na sa budget deliberation ng Senado. Pondo ng OVP para sa taong 2026 lusot na sa Senate Committee level. Balitang Bayan. Senate President Soto may paglilinaw sa budget insertion. Senado nagsagawa na ng caucus. Balitang Bayan. Congressman Paolo Marcoleta pumalag sa ulat na may kaugnayan ang kanyang ina sa mga negosyo ng pamilya Diskaya. Balitang Bayan. Anibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na bukas. Balitang Bayan. Dito naman sa ibaing dagat, administrasyon ni US President Trump kinasuhan ng Oregon Federal Government. Balitang Bayan. Sa sports, UP pinadapa ang UE sa UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament. Balitang Bayan. At sa showbiz, Alexa Mendoza itinanghal na kampiyon sa Idol Kids Philippines. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Isa pong maulang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong buong araw na ito ng Lunes, huling Lunes po sa buwan ng Setyembre 29, taon 2025. Kayo pa rin po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan ng impila may todong lakas DWIC 882 sa Taliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan. Sa oras po na 5 sandali makalipas po ang alas 12 ng makulimlim at maulang tanghali. Alamin po muna natin kung bakit nga ho ba masungit ang panahon mula po sa weather update yati ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy lunch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon ngayong araw. Medyo may ibang balita dahil wala pong LPA na binabantayan ang pag-asa, pero easterlies active po siya at nakakaapekto ngayon sa buong bansa. Kung kaya asahan po ang fair weather, pero ayon sa forecast ay asahan pa rin po ang mga tsansa ng mga isolated rains and thunderstorms. Samantala dako tayo sa Baguio City kung saan asahan po ang 3 araw na puro pagkulog at pagkidlat from Tuesday to Thursday. Temperatura between 16 to 23 degrees Celsius. Legazpi City naman po, 3 araw din na may mga pagkulog at pagkidlat, pero sasamahan pa ito ng mga pag-ulan. Pero ayon sa forecast, may tsansa pa rin naman na sumikat ang araw. Between 25 to 31 degrees Celsius naman ang expected temperature sa may Legazpi. Samantala sa Naga City, asahan po ang mga thunderstorms on Tuesday and Wednesday, pero ang Thursday asahan naman po ang mga kalat-kalat na pag-ulan.
Between 24 to 31 naman ang temperatura na asahan sa Maynaga City. Samantalang araw, asahan pong pagsikat bukas ng 5:46 ng umaga at ang paglubog mamaya pong hapon ng 5:47. Sa ngayon, yan muna aking latest weather update, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. Sa detalye nga po ng maiinit na balita, personal nang humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Finance si Vice President Sara Duterte upang ipaliwanag ang proposed budget ng kanyang tanggapan para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng mahigit 902 million pesos. Sa pagdinig ng Senado, tinukoy at ipinaliwanag ni VP Sara mga nilalaman ng panukalang pondo ng OVP. Matapos nito ay nagmosyon na sina Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senador Amy Marcos na aprobahan ang budget ng OVP sa susunod na taon na sinegundaan naman ni na Senators Robin Padilla at Chingoy Estrada. Dahil dito, lusot na ang 2026 OVP budget at handa na itong isalang sa plenary budget deliberation ng Senado. Balitang Bayan. Ilinaw ni Senate President Vicente Tito Soto III na ang mga isinagawang amendments o insertions sa 2025 national budget ay hindi lahat illegal o mali. Ayon kay Soto, ang pag-amyenda sa panukalang national budget ay bahagi na ng regular budget process. Ilan anya sa mga amyenda o ilan sa mga layunin ng pag-amyenda ay para sa mga karagdagang silid-aralan, farm-to-market roads at mga tulay na makatutulong sa publiko lalo na sa mga malalayong probinsya. Naniniwala rin ang leader ng Senado na dahil sa mga palpak at maanumaliyang flood control projects ay naituturing ng illegal ang lahat ng insertions sa pambansang pondo. Kasabay nito, tiniyak din ni Senate President Soto na magsasagawa ng pagbabago ang mataas na kapulungan sa pagproseso ng pondo para sa susunod na taon, kabilang na ang mas pinaigting na transparency, people's participation at accountability. Balitang Bayan. Kinumpirma rin ni Senate President Vicente Tito Soto III na nagsagawa o nagtakda sila ng 2 caucus ngayong araw. Ayon kay Soto, itinakda ang unang caucus kaninang alas 10 ng umaga na nakalaan para sa majority o inilaan para sa majority block, habang ngayong alas 12 ng tanghali ay isasagawa ang isa pang caucus na lalahukan naman ng lahat ng mga senador. Sabi ng leader ng Senado na si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang naglunsad o nag-udyok ng mga naturang caucus. Gayunman, hindi tinukoy ni Soto ang magiging paksa o naging paksa para sa kanilang mga caucus. Balitang Bayan. Sa iba pang tampok na balita, itinanggi ni Senador Rodante Marcoleta ang mga kumakalat na ulat na may koneksyon umano ang kanyang misis sa negosyo ng pamilya Diskaya. Ayon kay Senador Marcoleta, ang kanyang misis na si Edna ay nagtatrabaho lamang sa isang insurance company bilang isang independent director. At ang tungkulin lamang nito ay protektahan ng minority shareholders at walang anumang pagmamayari sa naturang kumpanya. Kaugnay nito, una na ring tinanggi ni Sagip Party List Representative Henry o Paulo Marcoleta na walang direktang koneksyon ang kanyang ina sa mga kumpanya ng mga Diskaya. Inakusahan din ng kongresista ang sa kanyang social media post na bumabaha ng pera sa media at vloggers ngayon na galing sa maanumali ng mga proyekto ng flood control. Nakasad pa sa impormasyon na base umano sa notarized acknowledgement, personal na nakipagkita si Sara Diskaya sa isang regional manager ng Stronghold Insurance Company
sa pagitan ng taong 2020 at 2022 para makakuha ng bond obligation para sa kanyang construction firms. Balitang Bayan. Samantala, kasado na bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa magkakaiwalay na abiso ng Chevron, Sea Oil at Shell Pilipinas, magkakaroon ng rollback 20 sentimos na rollback sa kada litro ng gasolina, habang kapwa magtataas ng 90 sentimos ang kada litro ng diesel at kerosene o gas. Ipatutupad din ng Clean Fuel ang kalintulad na price adjustment maliban sa kerosene bukas naman po ito ng alas 4 ng hapon. Epektibo bukas alas 6 ng umaga ang nasabing adjustment sa lahat ng kumpanya maliban na lamang sa Clean Fuel. Itinuturong dahilan ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau sa panibagong price adjustment ang geopolitical risk, partikular na ang pagpapatigil ng Amerika sa mga bansa sa Europa na bumili ng krudo mula Russia. Balitang Bayan. Sa oras na 13 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghali, sa pagkakataon ito tanggap tayo ng ilang mga reports. Pinsalang iniwan ng bagyong Opong sa Masbate, tiniyak na tutugunan ng pamahalaan. Ang detalye buhat kay Patrol 38 Jen Patrolya. Tiniyak ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na hindi papabayaan ang pamahalaan ng Masbate matapos itong lubhang tinamaan ng bagyong Opong. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Secretary Gatchalian na pangunahan ang relief operation sa lalawigan at tiyaking natutugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado. Batay kasi sa ulat, umabot na sa 41,893 pamilya o katumbas ng 150,725 na individuals mula sa mahigit 400 barangay ang naapektuhan sa probinsya. 7,148 na pamilya o 29,394 katao naman ang pansamantalang nasa mahigit 200 evacuation centers. Sa ngayon, ipinamamahagi ang mga nakapreposition na family food packs habang papunta na rin ang 10 truck na may dalang 17,000 na kahon ng ayuda mula Pio Duran Port. Bukod dito, inatasan ng Pangulo ang DSWD na magpadala ng karagdagang 140,000 na kahon ng family food packs. Dagdag pa ng kalihim na handa rin ang kagawaran na magbigay ng emergency cash transfer para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay. Tiniyak din ni Secretary Gatchalian na iaakyat niya sa Pangulo at iba pang miyembro ng gabinete ang iba pang pangangailangan ng Masbate, gaya ng pagbabalik ng kuryente at tubig, pagsasaayos ng mga nasirang paaralan at evacuation centers at pagbibigay ng kabuhayan mula sa Department of Agriculture at Department of Labor and Employment. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Tatlong pangangailangan ng mga pangunahing pangangailangan ng mga komunidad na nasalanta ng bagyong Opong sa Masbate dapat na agarang matugunan ayon sa Office of the Civil Defense. Sa kaugnay na balita, idedetalye naman ni Patrol 17 Jopel Pileño. Nagtungo sa Masbate si Civil Defense Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV upang personal na makita ang kalagayan ng lalawigan kasunod ng paggagupit ng bagyong Opong. Sa inisyal na ulat ng opisyal, tatlong pangunahing prioridad ang dapat na agarang maaksyonan gaya ng pagbabalik ng supply ng kuryente at komunikasyon at pagkakaloob ng mga housing materials para sa pagsasaayos ng mga nasirang tahanan ng mga residente. Siniguro ng OCD official na sapat ang mga family food pack para sa mga naapektuhan ng kalamidad na mula sa DSWD. Patuloy naman ang panawagan ni Alejandro sa mga local official ng lalawigan na masusing makipag-ugnayan sa Regional DRRMC at sa OCD para masiguro na maibibigay ang lahat ng tulong na kinakailangan ng mga naapektuhan ng bagyo. Sa datos ng ahensya, aabot sa 10,000 families o 38,000 individuals ang sinalanta ng bagyong Opong sa probinsya ng Masbate. Ito si Patrol 17 Chapel Pileño para
Para sa impilang may todo lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Madalas sapat na supply ng doxycycline o pangontra leptospirosis, tiniyak naman ng pamahalaan. Ang pagulat naman mula kay Patrol 24, June Samson. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa pamamahagi ng antibiotics na doxycycline sa mahigit 40 health centers at 7 district hospitals na pinamamahalaan ng lungsod. Ito'y tugon sa babala ng Department of Health sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng naranasang mga pagbaha na idinulot ng bagyo. Payo ng Manila Health Department at Manila Public Information Office na kailangan lang na kumonsulta sa mga doktor sa health centers at ospital para sa tamang pagreseta at pagbigay ng gamot. Ilan sa mga ospital na nasa pamamahala ng Manila LGU na may sapat na supply ng doxycycline ay ang Ospital ng Tondo, Gat Andres Bonifacio Hospital, Ospital ng Sampaloc, Justice Jose Abad Santos General Hospital, Ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at President Corazon Aquino General Hospital. Batay sa talaan, mula July 1 hanggang September 25, 2025 ay may 107 ang kumpirmadong kaso ng leptospirosis sa Maynila kung saan 7 ang nakasalukuyang nakakonfine sa ospital. Umabot naman sa 34 ang naitalang nasawi dahil sa leptospirosis kaya hinihikayat ang sinumang lumusong sa baha na magpakonsulta para mabigyan ng gamot kontra sa naturang sakit. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pa rin balita, pamahalaan humirit na ng blue notice sa Interpol laban kay Congressman Zaldico ayon sa palasyo. At sa Malacanang, Patrol 13, Gilbert Verdes. Nilinaw ng Malacanang na nakipag-ugnayan ng Department of Justice sa International Criminal Police Organization o Interpol para masubaybayan itong si Congressman Zaldico. Sa press briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na humirit na ng blue notice ang DOJ para matunton ang kinaroroonan ni Co na dinadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Castro, hintayin na lang ang tugon ng Interpol sa hirit ng DOJ. Nilinaw naman ng opisyal na ang blue notice ay hindi pag-aresto kundi pag-monitor lamang kung saan nagpupunta ang isang individual na iniimbestigahan sa kasong kriminal. Hanggang ngayong araw, September 29, ang ibinigay na deadline ng Kamara kay Co para bumalik sa Pilipinas. Patrol 13, Gilbert Verdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, aktres si Gretchen Barreto at negosyanteng si Charlie Atong Ang kapwa hindi sumipot sa hearing kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Pabalik si Patrol 24, June Samson. Nagpapatuloy itong ikalawang preliminary investigation sa Department of Justice kaugnay sa nawawalang mga sabongero. Alas 10 kanina nang sinimula ng pagdinig na dinaluhan ng mga abogado ng mga kaanak ng mga sabongero pati legal counsels ng mga respondents. Dumalo din at humarap sa panel of prosecutors ng DOJ ang mga tauhan ng CIDG o ng Criminal Investigation and Detection Group na nagsumite ng mga karagdagang ebidensya. Samantala, hindi naman dumalo ang aktres na si Gretchen Barreto dahil nagsumite at pinanumpaan na niya doon sa unang hearing ang kanyang counter affidavit. No-show din ang inakusahang mastermind na si Charlie Atong Ang dahil inihahanda pa lang anya nito ang USB na naglalaman ng mga ebidensya na isusumite niya sa panel of prosecutors. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ang rin balita, Malacanang dumistansya sa issue ng koneksyon umano ng misis ni Senador Rodante Marcoleta sa pamilya Diskaya. Si
Isa pang report buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Dumistansya ang Malacanang sa pagbibigay ng pahayag kaugnay ng umano'y conflict of interest ni Senador Dante Marcoleta sa investigasyong ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa manumalyang flood control projects. Ito matapos mapabalita ang umano'y koneksyon ng asawa ng senador sa insurance company ng contractors bond ng mag-asawang Diskaya na kabilang sa inimbestigahan sa nabanggit na anomalya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tanging si Marcoleta lamang ang makasasagot kung may question dito sa pagitan ng kanyang personal na ugnayan at ng ginagawang investigasyon. Hindi naman daw niya tukoy ng Malacanang kung gaano kalalim ang umano'y koneksyon ng asawa ni Marcoleta sa insurance company o kung anong klaseng ugnayan meron ng senador sa mga Diskaya. Git pa ng palasyo, dapat hayaan si Senador Marcoleta na linawin mismo ang issue at kung ano ang epekto nito sa kanyang pananatili bilang miyembro ng komite na siyang naunguna sa pagtukoy ng mga irregularidad sa mga flood control projects. Patrol 13 Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Amara, palalakasin naman ang agricultural activity at kabuhayan sa bansa. Nasa mababang kapulungan ng Kongreso, Patrol 30 Jelly Mendez. Tiniyak ni House Speaker Faustino Boji III na palalakasin ang agricultural activity at kabuhayan sa bansa. Kabilang dito ang pagpapalawak ng storage at distribution infrastructure na bahagi ng layunin na maitaguyod ang mas matatag na sektor sa agrikultura. Sa ginanap na strategic dialogue sa mga magsasaka sa Kawayan City, Isabela, tiniyak ng lider ng Kamara ang responsableng pagbabudget at pagpapanumbalik ng kumpiyansa ng publiko sa Kongreso sa pamamagitan ng targeted farmer support. Layo nitong matiyak ang suporta sa mga lokal na magsasaka at matulungan sila sa hamong kinakaharap ng sektor. Sa ilalim ng 2025 proposed national budget, magiging available ang cash assistance at crop insurance para sa 1 milyong magsasaka. Bukod pa dito ay target ding mapabuti ang accessibility para sa mga magsasaka mula sa 6 na distrito sa Isabela, sa tulong na rin ng karagdagang drying facilities upang masolusyonan ang problema sa mababang selling price ng bigas, dulot na rin ng epekto ng mga bagyo sa bansa. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impinang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Unang bugso pa lamang po yan ang mga pag-uulat mula po sa labas ng impilan dito po sa Balitang Bayan. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala mula sa aming impilan. Philippine Standard Time, 25 sandali makalipas po ang alas 12. Pagpapatuloy pa rin po ng mga balita ngayong araw po na ito ng Lunes, ay kalawang sigwada po ng Balitang Bayan. Umabot na sa 27 ang bilang ng mga napaulat na namatay dahil sa magkakasunod na bagyong tumama sa bansa. Batay sa datos ng NDRRMC, 4 dito ang kumpirmadong namatay dahil sa serye ng bagyo habang 16 ang patuloy na pinaghahanap at 33 ang sugatan. Umakyat naman sa 3.4 million individuals o nasa 600,000 pamilya ang apektado na mga bagyong Opong, Nando at Mirasol. Ay ito lang pinakamataas na bilang ng mga apektadong residente sa Bicol Region na nasa 1.2 million individuals. Mahigit 30,000 pamilya naman ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Samantala, naibalik na ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco ang supply ng kuryente sa 14 na bayan at isang lungsod sa Oriental Mindoro matapos ang pananalasa ng bagyong Opong. Gayunman, nilinaw ng Ormeco na halos 65% lamang ng kabahayan ang kasalukuyang may power supply o 266 mula sa 426 na barangay. Inihayag naman ni Oriental Mindoro Governor Comerlito Bonsdolor na malaking problema pa rin kasi ang mga nasirang poste at kawan ng kuryente mula sa main grid hanggang sa mga kabayan, partikular sa mga liblib na lugar. Balitang Bayan. Oras po, naganap na alas 12:30 na po ng tanghali. Sa pagkakataon ito, nasa kabilang linya po natin ang kinatawan po mula po sa Navotas City, si Congressman
Toby Tiangco. Magandang tanghali po, Congressman Tiangco. Welcome po sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po, Kong. Yes, magandang tanghali, Drew. Po, Kong, batid po namin na kayo po ay nagpunta last, Thursday, doon po sa Senado for Senate Blue Ribbon Committee hearing. At ano ho ba ang inyo pong mga naging yung initial reactions po ninyo dito po sa mga bago po na mga expose, lalo po ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo? Ay, ano po ba yung kay Yusek Roberto Bernardo, wala po akong personal knowledge doon sa mga nasabi niya. Ang talagang napagdugtong ko lang is yung kay D.E. Alcantara, di ba? Okay, opo. Kasi doon noon, sinasabi ko na talagang yung insertion ay kaduda-duda. Pero noon, alam ko rin na yung insertion na yun, may kapalit na kickback. Ayun. Kaya lang wala akong personal knowledge doon. Opo. Kaya doon sa testimonya ni D.E. Alcantara, yun, siya na nagsabi. So pinagdugtong-dugtong ko, di ba sabi niya, pag may nag-insert o pag binigyan siya ng pondo ni Saldico, hinihingin siya ng 20-25%. Yan din yung unang sinabi ko, di ba? Sabi ko noon, kaduda-duda na maglalagay ka sa mga lugar na hindi ka naman congressman. Opo. So yun, nadugtong na yung sinasabi ko na talagang may kapalit yung paglagay ng mga pondo sa iba't ibang lugar. Opo. So, sa makatuwid, Congressman, doon na rin sa pahayag ni D.E. Alcantara na sinusugan pa ni dating DPWH Undersecretary Bernardo at meron pang panibagong testigo si Orly Gutesa. Naniniwala ho ba kayo sa inyong tingin you are a little bit or somewhat vindicated dito po sa mga isiniwalat sa Senado? Yes, yung kay D.E. Alcantara po, no? Yeah. Yung iba kasi wala talaga akong wala akong personal knowledge doon sa ibang bagay Pero yung kay D.E. Alcantara napagdugtong na po. Kasi talagang alam ko naman yon, kaya lang hindi ko mapatunayan, di ba? Dahil wala pa kayong hawak na ebidensya that time. Hindi, wala talaga akong hawak na ebidensya. Ang nagdugtong lang nun is si D.E. Alcantara. And speaking of Congressman Zaldico, Kong Toby, correct me if I'm wrong, tama ho ba hanggang ngayong araw lang po ang ibinigay sa kanya ng Kamara para po makabalik? Supposedly, hanggang ngayon lang po. So, tignan po natin kung ano magiging action ng Kamara kung hindi po siya darating ngayon. Okay. So, meron ho bang ethics, may hearing po ba sa Ethics Committee? Kailan po? Ang balita ko, nagkaroon sila ng organizational meeting kanina, no? Yung Ethics Committee. So, hindi ko alam kung kailan din yung complaint na pinail ko po. Alright. At kanina, I don't know kung natanggap mo na ito, Congressman Toby, kung nakarating na sa iyong kabatiran, kapapasok lamang na balita ang nagmula sa palasyo na maghihilingin ng DOJ sa Interpol na maglabas ng blue notice kay Congressman Zaldico. What's your initial reaction po? Ngayon ko lang po narinig yan. Alright. So, what's your Congressman reaction po dito? Ay, mabuti po yun. Kung naglabas po ng blue notice, mabuti po yan. Opo, kung sakali ho ba na babalik si Congressman Zaldico, ano po ang posible po niyang, kung sakali man, posible po niyang kaharapin sa kanya pong pagbabalik dito? At kung hindi naman po siya babalik, ano po ang maaari pong mangyari? Kung siya ay babalik, siyempre dapat niya nang sabihin kung yung mga paratang dapat sagutin niya, di ba? Opo. Ngayon, kung hindi naman siya babalik, siguro ang pinakamaganda dyan, hindi naman sa pinangunahan ko, ang pinakamaganda is cancelahin yung passport, di ba po? Okay. So possible ba siya na, kumbaga, maalis din sa Congress like nangyari po kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves?
Pwede naman po yan, kaya lang maliit na bagay lang yan, di ba? Ang pinakamahalaga ay hindi naman sapat yung maalis lang sa Congress, di ba? Dapat sagutin niya kung ano yung mga paratang sa kanya. Opo. At tama ho ba kung ano ho yung mga batayan po ng inyo pong pagfa-file ng ethics complaint? Tama ho ba? 3 ho ba yun o 4? Hindi, apat yun. Kaya 4. lang siyempre, nung time na final ko po yung ethics complaint, hindi ko pa naririnig noon yung kay D. Alcantara. So, yun po ang dinagdag po natin sa complaint, yung kay D. Alcantara. Alright. So, lumalalim na po, Congressman Toby Tiangco, ito pong investigasyon po na ito. At last time, no po, sumipot po kayo sa Senate yung pagbubunyag po ni D.E. Alcantara at nasundan pa nito pong mga pagbubunyag ni dating Yusek Bernardo, pati yung si Orly Gotesa na nagtrabaho bilang security personnel ni Congressman Zaldico. Ano ho ang mga susunod pang hakbang ng isang Congressman Toby Tiangco habang lumalalim po itong investigation? Lalo pa dun sa merong isasagawa ang ICI. Nagpunta na rin, last Monday, pinaimbita po ako ng ICI, nagpunta rin ako doon. Kung ano yung mga tanong sa akin, sinabi ko naman lahat. So kahit anong investigation po, we will cooperate po para makatulong po. Alright. So, pwede bang, ano ho ba ang mga pinag-usapan po ninyo sa ICI last time po? Ay, hindi ko po sure kung pwede kong sabihin yung mga pinag-usapan sa ICI. Hindi ko pa alam mga rules nila. So, pasensya na po, hindi ko masagot yung tanong na yan. Alright. So, saglit lang ho ba kayo doon, Congressman Tiangco? Mahaba-haba po nilagi po ninyo. Okay. Hindi, kasi may kasamang nakintay pa ako kasi meron silang mga kausap. So, hindi ko na siguro 1 oras yung interview. Opo, sige po. At balikan po natin itong si Congressman Zaldico at syempre yung insertions po dito po sa Kamara. Tama ho ba kung 2025 siya ang Appropriations Committee Chairman, di po ba? Tama po. Opo. Doon ho ba, doon sa panahon po na yon, nasilip nyo na rin ho yung mga ganun pong mga insertions? At bakit ho ngayon lang kayo nag-file ng ethics complaint? Yung insertions, nakita ko lang yan after March dahil doon lang ako inutusan na hingin yung kopya. Kung hindi naman ko inutusan na hingin yung kopya, ito na ako. Di ba? Ayaw nga na ibigay yun. Ngayon sa ethics complaint, siyempre inintay ko muna magpalit ng speaker dahil kung kay Speaker Martin, hindi ako naniniwala na matutuloy yung ethics complaint ko dahil wala namang ginawang hakbang yung House na pauwiin siya noong nakaraang speaker. Diba? Si Speaker Boji ang gumawa ng hakbang na pauwiin si Zaldico. So sa tingin ko, since pinapauwi na siya, may chance na yung ethics complaint ko. Alright. So, yun na nga. What are the chances po, Kong Toby, dito po sa inyo pong ethics complaint? Magpa-prosper kaya under the new leadership of Speaker Boji D? Tignan po natin kung ano, wag naman po natin husgahan kaagad. Tignan po lang natin. Hintayin po natin yung unang magiging hearing. Opo, sa kabuuan po, Kong Toby, dito po sa isinasagawang flood control investigation sa flood control projects, open ho ba kayo na, of course, nakipagtulungan na rin po kayo sa ICI, open din po kayo na magbigay pa ng mga karagdagang pang impormasyon? Opo, kung kahit ano po kakailanganin nila at meron po, alam ko po, ready ako anytime. Kung ano reaction po ninyo dito po, although sinabi nyo rin kanina no, na you don't know the policy or the rules po ng ICI pa, ano. Open ho ba kayo dito sa pagsasapubliko ng investigasyon po ng ICI kasi meron po silang pahayag kahapon or ng isang araw si Executive Director Brian Kit Hosaka na hindi nila ila-livestream o isa sa publiko ang investigasyon? Siyempre, kung ang iniisip natin is yung tiwala ng tao, mas mabuting, mas mabuting nakikita ng tao kung ano talaga yung
yung nangyayari sa investigasyon, di ba? Opo. Yun ang aking pananaw. No? Pero kung ano man yung iniisip nilang dapat balansehin yan doon sa interest ng ating mga kababayan na gusto namang makita na transparent yung proceedings nito. No? Opo. Last na lang po, Kong Toby, ano ho ang payo po ninyo sa mga kasamahan po ninyo sa Kamara, yung mga nadadawit po, nakakaladkad na po sa issue po na ito, itong of course, budget insertions and then yung sa flood control anomalies. Ano pong ibig Ano sabihin pong may papayo po ninyo sa mga kasamahan po ninyo sa Kamara na nadadawit nga po dito po sa issue po na ito ng flood control projects, yung mga anomalya sa mga nasabing proyekto? Siyempre, hindi mas mabuti sabihin na nila kung ano yung nalalaman nila. Dahil alam ko naman yung gusto natin lahat is lumabas yung katotohanan. So, kung ako, mas mabuti na makiisa na sila na sabihin kung ano talaga yung mga totoong nangyari. Di ba po? Opo. Kung curious lang ako, dahil po sa sunod-sunod po ninyo na mga statement, yung pagsipot po ninyo sa Senado, hindi ho ba kayo, kumbaga, inuupakan din? I mean, hindi ho ba sumasama na ang loob ng inyong mga kapwa kongresista diyan po sa mga pagsisiwalat din po ninyo? Hindi, dahil karamihan naman sila. Diba sinasabi ko naman lagi, karamihan naman talaga sa kanila, wala namang alam tungkol dito. Nadadamay lang yung imahe ng House doon sa konting gumawa ng kalokohan, no? Number one. Number two, mas nagtatampo nga sila kay Congressman Saldico. Dahil nga, ibig sabihin, pag sila humihingi ng additional projects, hindi mapagbigyan. Ayun pala, dahil binibenta kung saan-saan, di ba? So may hinanakit din pala yung inyong mga kasamahan, di ba, Kong? Di ba, paano naman maramdaman mo, hindi ka makakakuha ng additional para sa distrito mo. Yung kailangan ng mga constituents mo, hindi maibigay. Tapos doon naman sa hindi nanghihingi, doon pala binibigay, doon pala tinatago. Pinaparada. So, paano naman maramdaman ng mga congressman, di ba? Opo. Naku, Kong, mukhang marami-rami pa ang tatalakayin sa issue po na ito. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan, hindi lamang sa mga kapwa po ninyo mamabata, sa mga kababayan po ninyo, lalo po yung mga taga-Dambotas. Yung sa akin mga kababayan sa Dambotas Center, salamat sa suporta nila sa akin, di ba, sa bagay na ito. At kinalaman ako ng aking mga kababayan, no? So maraming pong salamat sa ating mga kababayan sa Navotas. Talagang maraming salamat dun sa inyong suporta dito. At syempre, dun sa ibang mga nakakaalam pa nitong mga ganito tungkol dito, mas mabuti sabihin na nila kung ano yung totoo. Makiisa na sila. Alright. Marami pong salamat, Congressman Toby Tiangco, sa inyong pong oras at magandang umaga po. Magandang hapon po. Thank you po. Good luck po sa inyo. Ingat po kayo, Kong. Salamat po. Bye-bye. Salamat. Si Congressman Toby Tiangco ng Navotas City ang inyo pong napakinggan. Balitang Bayan. Okay, sige. Habol pa ho natin ang ilang pang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Legal Counsel ni dating Pangulong Duterte inupakan ng Malacanang. Ang detalye, nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Umangal ang Malacanang sa payag ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. May kaugnayan sa hirit nito na interim release mula sa custody ng International Criminal Court. Kasunod na rin ito ng dokumentong inihain ni Kaufman sa ICC noong September 26 na nagsasaad na hindi raw tutol ang pamahalaan sa pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Ginamit ni Kaufman bilang batayan ang payag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa isang press briefing matapos nga ng reaksyon sa sinabi ni VP Sara ukol sa third country host na tatanggap daw kay Duterte. Git naman ni Castro tila na master na raw ni Kaufman pag-twist o pagbaluktot ng mga pangyari. Binanggit pa niya na nagawa na ito ng abogado noon nang igit nitong walang pagtutol mula sa ICC prosecutor sa hirit ni Duterte, ngunit kalaunan ay tinanggi naman ito ng taga-usig. Nilinaw din ni Castro na walang anumang papel at hindi makikialam ang Marcos administration sa kasalukuyang kaso ng dating Pangulo. Patron 13 Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, pinagdiriwang ng Mega World ngayong taon ang kanilang ika-36 na anibersaryo. Ang Mega World ang isa sa pinakamalaki at nangungunang real estate developer sa bansa at isa sa may pinakamaraming leadership in energy and environmental design o LEED certified na gusali sa buong Pilipinas na isang global certification para sa Green Building Initiative sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 35 LEED certified developments ang Mega World sa kanilang iba't ibang townships sa buong bansa. Kabilang na po riyan ang kanilang office building sa Eastwood City sa Quezon City, McKinley Hill, McKinley West at Uptown Bonifacio sa Taguig, Arcovia City sa Pasig, Capital Town sa San Fernando City, Pampanga, Iloilo Business Park sa Iloilo City at the Upper East sa Bacolod. Bukod dito, mayroon pang mga proyekto. Ang Mega World na kasalukuyang nag-a-apply ng LEED certifications. Ilan po dito ay matatagpuan sa Taguig City, Pasig City, Bulacan, Iloilo at City of Smiles, Bacolod. Balitang Bayan. Babalik po muli ang Balitang Bayan makalipas lamang ang ilang mga paalala oras. Dr. Obigayni Wener Contino, 14 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 1. Alright, balikan po natin ang mga pag-uulat mula sa labas ng impilan. Emergency room ng Ospital ng Sampaloc sa Maynila, pansamantalang isasara. Bakit kaya? Patrol 24, Jun Samson. Kuyang nagkabiso at humingi agad ng paumanhin ang lokal na pamahalaan ng Maynila dahil nakatakdang isasara muna ang emergency room ng Ospital ng Sampaloc. Ito ay upang maumpisahan na ang renovation sa ER ng naturang ospital pero mananatili naman anyang operational ang outpatient department na handang magbigay ng serbisyong pangkalusugan pero sa limitadong kapasidad lamang. Layunin ng renovation na mas mapabuti, mas maging maaliwalas at maging mas ligtas ang mga pasyente na tinatanggap sa ospital ng Sampaloc. Humihingi ng pangunawa at pasensya ang pamunuan ng ospital at lokal na pamahalaan sa abalang inaasahan na idudulot ng pagpapaayos ng naturang pasilidad. Abiso naman ng local government unit ng Maynila na manatiling nakaantabay sa official Facebook page ng Ospital ng Sampaloc para sa mga susunod na anunsyo kaugnay sa ER renovation. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas ni WIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Mandala good news para sa mga magsasaka. Import ban sa imported rice palalawigin ng 30 araw. Babalik si Patrol 30, Jelly Mendez. Magpapatuloy ang implementasyon ng import ban sa bigas ngayong taon. Ito ang sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nagpasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-extend pa ng minimum na 30 araw ang implementasyon nito. Anya, posibleng hanggang katapusan ng 2025 ang import ban sa bigas at maaari pang magtagal hanggang sa matapos ang taon. Pero depende pa rin anya sa sitwasyon. Sinabi ng kalihim na bumagsak na naman ang presyo ng palay pero may mga hakbang na ginagawa na ang pamahalaan. Gaya na lamang ng paglalabas ng executive order para sa pagbabawal ng imported rice sa mga lokal na pamahalaan at mga tanggapan ng gobyerno. Posible ring itaas ang taripa ng bigas matapos ang import ban at maglabas ng EO para sa floor price sa palay. Bukod pa rito ay approve in principle na rin anya ang emergency procurement para sa palay at para sa renta ng mga warehouses upang makabili ng mas maraming palay sa mga lokal na magsasaka. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa iba pang paksa ng mga balita, pinasinayaan na ang bagong San Lorenzo Ruiz General Hospital sa Malabon City. Sa pangunguna ni Malabon City Mayor Jeannie Sandoval, kasama si First Gentleman Congressman Ricky Sandoval na nagsulong ng pag-upgrade sa nasabing ospital sa pamagitan ng House Bill
number 5791. Kabilang din sa dumalo sa pagpapasinaya ng bagong ospital, of course, si Health Secretary Teodoro Tet Herbosa. At kabilang sa mga upgrading ng nasabing pagamutan, ang pagkakaroon ng mas maraming bed capacity, mga bagong pasilidad tulad ng operating rooms, labor room, intensive care unit, surgery consultation room, emergency room at malawak na lobby. Bilang isang level 2 hospital, kabilang na sa mga inaalok nitong departmentalized services, ang medicine, pediatrics, obstetrics, at obstetrics and gynecology, surgery at anesthesiology. Tampok din sa San Lorenzo Ruiz Hospital ang makabagong equipment tulad ng mga colposcopy, MRI, CT scan, 2D echo, ultrasound therapy, X-ray at iba pang serbisyo sa ilalim ng Level 2 classification. Itinatagan San Lorenzo Ruiz Municipal Hospital noong dekada 90 bago naging San Lorenzo Ruiz Women's Hospital noong 1998 at ngayon nga ay isa na siyang General Hospital. Balitang Bayan. Ang pa tayo ng report. Dating House Speaker Romualdez tumatanggap din umano ng mali-maletang pera mula sa illegal gambling. Ayon kay VP Sara Duterte, ang detalye mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Tumatanggap din daw ng mali-maletang pera mula sa illegal gambling si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ay siniwalat ni Vice President Sara Duterte sa isang press conference sa Senado, kaugnay na rin sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan isang dating tauhan ng Philippine Marines ang lumantad at isiniwalat na naghahatid sila sa bahay ni na Congressman Saldico at Martin Romualdez ng basura o ang tawag nila sa mali-maletang pera na kickback daw mula sa flood control projects. Ayon kay Vice President Duterte, simula pa lang ng pagpasok nila bilang Presidente at Vice President ay narinig na nila ang delivery ng mali-maletang pera o kickback para kina Ko at Romualdez. Ngayon lamang anya lumabas ang iligal na gawain ito dahil mayroong isang testigo na nagsalita na siya mismo ay kasama sa naghahatid na maleta sa bahay ng dalawang kongresista. Direkta na rin sinabi ni Vice President Duterte na bukod sa mga pera sa flood control projects ay tumatanggap din ng mali-maletang pera si Romualdez mula sa illegal gambling. Dagdag pa ng Vice Presidente, ang source ng kanyang impormasyon ay mula sa opisina ni Romualdez na siya rin nagpaabot sa kanya noon ng balak na siyang atakihin tungkol sa confidential fund. Hindi naman pinangalanan ng Vice Presidente ang naturang tauhan mula sa office ni Romualdez dahil sa takot na siya'y matanggal. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Implementodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Madala, sa gitna nga po ng malakas na ulan, ilang lugar sa Quezon City, binaha na naman. Hanggang saan kaya ang baha? Ed Bartolay, Ed. Pagitan ng alas 12 ng tanghali dito sa bahagi ng Del Monte and Araneta Avenue, kung saan ay napakalakas ng buhos ng ulan at napuntahan natin itong panulukan ng East Amro, itong kung saan biglang ang bilis ng pagtaas ng tubig ulan na Sir Drew. Kanina may nag-atim nga na dumaan na closeman, subalit nakaras pa siya. Pero yung pangalawa umurong na, pati mga kotse umurong na rin. Napansin natin yung tubig, yung baha sa creek. Nung una kinunan ko ng video halos dalawang dangkal pa yung ng kamay ang layo. Pero maya-maya biglang umabot na ito. At ang ibang bahagi ay sa kalsada na. So hindi tayo nagtagal doon dahil baka matrap ako, kaya lumayo na ako. At pagka-ikot ko sa may Santo Domingo, Santo Domingo ay hindi na rin madaanan yung pagitan ng Maria Clara at itong bahagi nga itong Retiro is ang Ambrosio ba itong lugar na ito, nakalimutan ko na yung pangalan eh. Pero ito dating Retiro, malakas ang buhos ng ulan talaga, so dapat yung mga sasakyan ay iwas muna dito sa may bahagi ng Araneta.
At patuloy pa rin ang buhos ng ulan, Sir Drew, dito sa area na itong Quezon City. Maging dito sa may kalapit na lugar ng halos may malapit sa Palawi. Alright. Alright, maraming So yan salamat. ang ating situation dito sa bahagi ng lungsod ng Araneta Avenue at Santo Domingo, Retero at saka yung Marie Clara. Ito si Metro Patrol Eduardo Patolay para sa Alright, maraming salamat si Metro Patrol Ed Bartolay. Balitang Bayan. Nabinahan na rin ang signal. At ako, eto pa, isa pa hong bumabahang balita. Suspensyon ng 94.6 million pesos flood control project sa Santo Tomas, Pampanga. Kinumpirma na ng DPWH Region 3 mula sa Central Luzon. Johnny Goley. Kinumpirma nga ng Department of Public Works and Highways sa DPWH Regional Office 3 ang suspension nitong 94.6 million pisong flood control project dito sa upper portion ng Dalakitan Bridge sa Santo Tomas, Pampanga. Noong July 2, taong kasalukuyan na. Ito ay dahil sa malambot na layer o mano ng lupa na nakakaapekto o mano dito sa struktura o itong ibinaon nilang steel sheet pile. Sa memorandum order nitong si DPWH Region 3 Assistant Regional Director Engineer Melquiades Santo Domingo, basehan na ito sa isinagawa nilang pagtaya at inspeksyon sa project site. Bunsod nito, inirekomenda ng kanilang technical working group na yun na naman na nitong ni Santo Tomas Mayor Johnny Sambo at baguhin itong desisyon ng proyekto dahil upang ipagpaliban pasamantala itong paggawa nito. Napaloob sa nasabing kontrata ang 323 slope protection at embankment works at form part ng 1.4 kilometers flood control corridor mula sa porsyon ng Dalakitan na hanggang Pao Bridge. Bagamat sinabi ni Santo Domingo na natapos na ang masusing pag-aaral sa bagong disenyo, ay nag-mobilize na rin ang kanilang mga equipment at mga kagamitan ng kontratista na batid na noong April, taong kasalukuyan pa sana pasimulan ng proyekto at may target completion na ngayon sanang buwan ng September, taong kasalukuyan, ngunit dahil sa nasabing aberya, kaya na-extend ito ayon kay Santo Domingo, bagay na pinabulaan na naman na ghost project ang naturang proyekto. So yun update, dito sa Gitna Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol. Nagulat, yung pinakaitong lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At yan po ang kabuuan ng mga balita dito po sa Balitang Bayan. Ngayong araw po na ito ng Lunes, ngayon pong 29 sa buwan ng Setyembre. Bago tayo tuluyang bumitaw, batiin muna natin ang isa pong maligayang karawan, si Lynn Paragas ng PCSO. Happy birthday kay Miss Lynn ng PCSO at sa mga nagdiriwang ng kanilang pong mga karawan ngayong pong araw na ito. At sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC at Aliw Channel 23, ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ingat po kayo sa pagbiyahe ngayon pong maulang tanghali, maulang hapon, lalo po sa mga binabahang lugar. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan. DWIC Network News kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Nagpapalaganap ng tamang balita at tamang paglilingkod sa Metro and Mega Manila at buong bansa. Ito ang News and Information Station ng Aliw Broadcast.